Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. Sorry guys kung mapapansin nyo, yung aking mukha ay medyo hindi pantay kasi medyo namamaga itong kabila kong mukha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nakagat ako ng insekto. But anyway guys, magandang umaga po sa inyong lahat. At eto na naman po ako, si Saitwan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway guys, ang ating pag-uusapan natin ay gagawa natin ng reaction video. Itong video ni Daddy Frankie. Isa niya akong subscriber. Yan po, subscriber niya po ako. Ay, subscriber niya ako. Kasi ayan po, subscriber niya ako. Ayan. So, gagawa natin ng reaction video itong si Nanay Ansing. Siguro napapanood nyo ang mga videos ni Daddy Frankie. At sikat si Nanay Ansing dahil sa kanyang, pwede kong sabihin, dahil sa kanyang kakulitan minsan. Oo guys, alam nyo guys, ang isang taong naghihikaho sa buhay ay gagawin talaga ang lahat. Oo. Gagawin talaga ang lahat kapag talagang kailangan. So, ito si Nanay Ansing ay kapatid ito ni Kuya Oliver. Kung nasusubaybayan nyo ang mga vlogs ni Daddy Frankie, ay si Kuya Oliver ay isang may problema sa pag-iisip. At grabe yung kanyang dinanas sa buhay dahil siya ay ikinulong ng 20 years. At itong si Daddy Frankie may kakilala. Si Ballpen, nakalimutan ko, basta ganyan yung kanyang pangalan. At nirefer niya kay Daddy Frankie itong si Oliver. At nirescue ni Daddy Frankie itong si Oliver. At dinala niya sa pagamutan. Siyempre, kapag may mga ganyan, may mga sponsor, may mga ganun. So, nakalikom si Daddy Frankie ng pera ng almost 100,000. At nadadagdagan pa yun. Ang pagkakalam ko ngayon ay nasa 130 plus na ang kanyang pera. Nasa 130. Kahapon pinanood ko yung kanyang video, nasa 130 na ang pera ni Kuya Oliver. At si Nanay Ansing ay ito'y sumikat dahil nga sa kanyang kakulitan. Dahil ang dami talagang against kay Nanay Ansing sa kanyang mga ginagawa. So anyway guys, panuorin po natin si Nanay Ansing. Naiintindihan ko naman si Nanay Ansing. Yun nga, hindi kasi magandang sabihin kung ano talaga yung eksakto. Pero siya na rin mismo ang nagpaliwanag dito sa video na to na siya ay sumusobra na at palagi na lang pera. Oo. Ganyan. Akala kasi ni Nanay Ansing siguro dahil para kay Kuya Oliver yung pera, baka iniisip ni Nanay Ansing ay may cashier siya. So, yun ang hindi niya maintindihan. Pero sa tingin ko sa ngayon ay naintindihan na ni Nanay Ansing. So, panoorin natin kahit saglit lang. Buti naman, no? Ganun ba talaga? Totoo ba talaga mga kababayan? Ay, upa-upuin natin si Nanay Ansing para magandang usapan. O, dito ka na, huwag kang lalayo sa akin. Ayan. Totoo ba yung sinabi nila, no? Minsan parang totoo talaga eh. Na kung kailan pag nawala ang isang tao, saka mo siya mamimiss. Naalala ko nga po yung kuya ko, Daddy Frankie. Na-realize ko na rin po na umaabuso na po ako sa inyo, nahingi ng hingi. Hindi naman. Kumusta po pala si kuya ko? Okay naman siya doon. Yun nga yung rason, Nanay Ansing, kung bakit ako nandito. Dahil gusto kong kausapin ka, gusto kong makausap ka ng maayos about doon sa pagpunta mo sa amin nung 31. Nahiya na rin po akong punta ng punta. Eh kasi naman po, ikaw lang naman po, Daddy Frankie. Malalapitan po. Pag lumapit po ako sa iba, pinapahiya lang po ako. So, ayun guys.
nagpatalastas. Pero minsan mahaba kasi yung patalastas. So anyway, kapag nanonood talaga ako kay Daddy Frankie, hindi ko yan ini-skip. At bilang tulong na rin natin yan sa kanya. So ayun guys, napag-isip-isip rin siguro ni Nanay Ansing na parang sumusobra na rin siya. At marami talagang against sa kanya sa kanyang ginagawa. So mahirap din na anuhin natin. Mahirap din husgahan ang isang taong talagang nangangailangan ng tulong. Oo. Kasi pero maayos naman yung kanilang bahay, kaya lang yung yero yata medyo butas-butas na. Alam nyo, yan ang problema minsan sa mga yero Lalo na kung hindi yung, ano ba yung tawag doon na yero, yung hindi makapal. Bibilang ka lang mga ilang taon tapos butas na ulit. So, pero binigyan naman mayroon nag-sponsor kay Nanay Ansing na binigyan siya ng 10,000 pambili ng yero, pero sinamahan siya ni Daddy Frankie para bumili ng yero para sigurado nga naman dahil yun ang bilin nung nag-sponsor. Minsan kasi kapag talaga nangangailangan tayo, inaalis natin yung kahihiyan, nagiging makapal talaga mukha natin. Lalong-lalo na kapag talagang kailangan mo. Parang yung kahirapan ay yun ang nagdadala ng lakas ng loob sa atin minsan. So, pero para sa akin, hindi nga rin talaga maganda yung ginagawa ni Nanay Ansing. Pero maigi na rin yung nangihingi siya kaysa sa nagnanakaw siya. Oo. So, itong si Kuya Oliver, umigi-igi na to, pero naniniwala ako na siya ay makakalakad sa pamamagitan ng therapy ba yun? Yung inihilot-hilot yung mga buto-buto. At sa tingin ko, makakalakad to mga within 6 months. Matuwid ang kanyang paglakad siguro. Kasi nakakatayo na siya, hindi katulad nung dati na talagang nakaupo lang siya naglalakad. Pero ngayon medyo nakakatayo-tayo na. Siguro nga ang 6 months ay medyo matagal na yon. So sa tingin ko makakalakad to si Kuya Oliver at kasi maganda yung kanyang memory. Alam niya kapag tinatanong siya ni Daddy Frankie. Alam niya guys. So anyway guys, ipatuloy natin yung pakikinig natin sa usapan ni Daddy Frankie at ni Ate Ansing, ni Nanay Ansing. Ay wala, utang ka ng utang, sabi pa sa akin. Pag sabi ako lumapit, hindi mo ko pinapahiya. Kaya sa'yo ako lumalapit kasi alam ko mabait ka. Pero na-realize ko rin na sobra na ako. Naya na rin ako sa mga viewers. Na masasaktan na rin ako sa mga sinasabi nila. Na makapal na yung mukha ko. Naisip ko rin sobra na ako, maabuso na ako. Saka naisip ko rin si Kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Hindi yun. Naintindihan kita, Nanay Ansing. Minsan na po, Daddy Frankie. Wala yun, huwag mo isipin yun. Nandito ako, salamat ako sa Panginoon. Dahil nakilala ko kayo. Inuunawa ko ang lahat, naintindihan kita, Nay. Salamat po, Daddy Frankie, at nandiyan kayo saan. Alam mo kung bakit ako pumunta dito, ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Makinig ka muna. Nung araw na nagpunta ka doon, talagang wala ako. Pinuntahan ko yung tatay ko, kinausap ko siya na doon siya mag-New Year sa amin. Di ba, disperas ng New Kaya Year po pala wala kayo nung pumunta. Tapos, syempre, yun, kinausap ka ni Kuya Jesse, ni Ate Peli, ni Bandang. So, napanood ko yun. Sabi ko, kailangan kausapin ko si Nanay Ansing. Kailangan paliwanagan ko siya ng maigi. Para malaman mo, maintindihan mo. Although, gaya ng sinabi ko, Nay, kung sa akin lang, uunawain ko hanggat kaya ko. Nakita ko naman sa sitwasyon mo talagang sa hirap ng buhay. Po, alam niyo naman po yung asawa ko. Nagtatrabaho naman po siya, nakikipag-arawan sa bukid. Kaso po, kulang po talaga.
alam mo, Nanay Ansing, pasalamat ako kasi nakikipag-cooperate kayo sa akin. Sana tuloy-tuloy. Pero sana, para hindi na magalit sa'yo ang mga viewers, huwag ka na lang mag-demand. May kasabihan po tayo, Nanay Ansing, na alam ng Diyos kung ano ang nararapat at kailangan mo. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa humihiling sa ating Panginoon. Alam na ni God kung ano yung para sa atin. Kusang darating yan kung So guys, ayun na nga. Yun na, pinagsabihan naman na siya ni Daddy Frankie. So, alam din naman ni Nanay Ansing yung kanyang pagkakamali. So, siguro guys ay simula na ito nang hindi siya magiging makulit sa kakahingi ng pera. Kasi alam mo yung pera ni Kuya Oliver ay gagamitin yun sa pangpapagamot niya, at kung hindi man yun magamit yung pera na yun, ay pwedeng ipatayo ni Daddy Frankie ng bahay ni Kuya Oliver, kasi may lupa naman si Kuya Oliver may lupa siya, pwedeng gamitin yun ni Daddy Frankie para magkaroon ng sariling bahay si Kuya Oliver. Alam nyo guys, salita ako ng salita dito, pero napapansin ko talaga yung mukha ko, maga talaga siya. Maga talaga siya. Hindi ko talaga alam kung bakit. Kung sino man sa inyo ang meron alam na panggamot dito, paki-comment naman. So ayun guys, at alam nyo, sa mga araw na hindi ko pagbablog, ako ay medyo meron na, alam nyo na, kabisihan sa buhay. Busy tayo guys sa buhay. Madami akong iniisip tungkol sa mga kasi magbayaran ng tax sa Pilipinas guys. Ang laki ng babayaran ko ng tax sa Pilipinas, tapos kinukurakot lang naman. Kaya ayun, malaki yung aking, medyo busy tayo ng mga nakaraan na araw. But anyway guys, ako'y hindi magsasawang magpasalamat sa inyo, at sana po hindi rin po kayo magsawang manood sa aking mga video, at sana maging masaya tayong lahat. Bagaman ang sitwasyon dyan sa Pilipinas ay hindi kagandahan dahil sa ating mga gobyerno, mahirap talaga. So, ang solusyon niyan ay tayo ay magsikap na lang. So, anyway guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan, at see you on my next video guys. At medyo nalalakad-lakad ko na yung aking mga dapat kong lakarin. So, ayun guys. Naging busy lang tayo sa mga nakaraan. So, ingat po tayong lahat dito. Medyo sobrang lamig dito. At ayun guys, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Shout out sa mga kaibigan ko. Ang dami nyo kasi, kaya hindi ko maisa-isa, pero alam nyo na kung sino-sino kayo. Shout out guys, at Happy New Year. See you on my next video guys. Bye-bye.